Ano kaya ang pwede kong gawin para matulungan ko si nanay? Hindi na lang ako papasok sa eskwelahan at ako na ang bahala sa kanya para hindi na siya mahirapan. Malungkot na sabi ng batang si Kenneth sa kanyang sarili bago siya mapalayas at masigawan ng kanyang ina. Wala kang kwentang bata ka. Lumayas ka na dito. Sinasayang mo lang ang pera na ipinagpapaaral ko sa'yo. Galit na sabi ni Aling Lily. Hayaan niyo po ako magpaliwanag. Hindi po ako pumapasok dahil... Magsasalita pa sana si Kenneth ngunit pinutol ng kanyang ina ang kanyang sasabihin. Ang hindi alam ng babae ay nagko-construction ito upang makakain sila ng maayos sa pang-araw-araw. Walang ginawa ang mag-asawang Lily at Jomar kundi ang pagtalunan ang pagiging babaero ng lalaki. Nauubos ang pera nito nang dahil sa kanyang mga bisyo, kaya punong-puno na talaga ang babae. Mayroon silang isang anak at nag-aaral pa lamang ito sa elementarya, si Kenneth, na kung saan ay palaging nangunguna sa kanilang klase. Hindi nagiging hadlang sa bata ang kanilang kahirapan upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Alam mo, Lily, sawang-sawa na talaga ako sa'yo. Gustong-gusto na talaga kitang hiwalayan dahil hindi ka man lang maghanap ng trabaho. Galit na sabi ni Jomar. Hindi mo ba nakikita na ako ang nag-aalaga sa ating anak? Ako pati ang nag-aasikaso sa lahat ng mga gawaing bahay. Ikaw nga tong nauubos ang pera sa mga bisyo. Hindi ko na nga pinapakialaman pa ang mga pambababae mo. Pasigaw na sagot ni Lily. Walang ibang ginawa ang batang si Kenneth kundi ang umiyak sa tuwing naririnig nito na nagsisigawan ng kanyang mga magulang. Pumapasok na lamang ito sa loob ng kwarto at doon niya inilalabas ang lungkot na kanyang nararamdaman. Ngunit sa mga sandaling ito ay narinig niya na malapit nang magkasakitan ang kanyang nanay at tatay. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto upang pigilan ang dalawa. Nay, tay, huwag na po kayo mag-away. Pag-usapan niyo na lang po ng maayos. Matatapos din po ang mga problema natin sa pera. Malungkot na sabi ni Kenneth. Patuloy ang bata sa pag-iyak habang pinapagitnaan ang kanyang mga magulang. Halos sa pangaraw-araw kasi ay nararanasan ito ni Kenneth at wala siyang ibang naririnig kundi mga sigawan. Walang magandang trabaho si Jomar ngunit nauubos pa ang pera nito sa pag-inom ng alak. Palagi itong pumupunta sa mga beer house at doon ay maghahanap ng babae na pwede niyang makasama ng isang gabi. Marami nang ang mga tawang nadidismaya sa lalaki dahil halos mapabayaan na nito ang kanyang pamilya. Mabait naman si Lily at wala itong ibang ginawa kundi ang asikasuhin ang kanyang anak at gumawa ng mga gawaing bahay. Lumalabas lamang ang tapang nito sa tuwing walang naiuwing pera ang kanyang asawa. Ayaw na ayaw kasi ni Lily na sa pag-uwi ni Kenneth galing sa eskwelahan ay hindi agad ito makakakain. Batang-bata pa kasi ang kanilang anak upang maranasan ang ganitong klase ng mga problema. Isang araw ay masayang-masaya naman si Kenneth nang malaman nito na muli siyang nangunguna sa kanilang klase. Lumipas sa maghapon ay nagmamadali itong umuwi sa kanilang bahay upang sabihin ito sa kanyang nanay at tatay. Nay, tay, ako po ulit ang nangunguna sa amin ngayon. Tuwang-tuwa nga po sa akin ang aming guro dahil sobrang talino ko daw po. Masayang sabi ni Kenneth sa kanyang mga magulang. Ngunit bigla itong napalitan ng kalungkutan nang kausapin ito ng kanyang tatay. Kenneth, nahihirapan na ako na pag-aralin ka. Dapat nating unahin ang pagkain. Pag nakatapos ka sa grade 3, ay titigil ka na sa pag-aaral. Matuto ka nang magtrabaho para hindi ka na mahirapan, sabi ni Jomar. Nang marinig ito ni Lily ay agad itong nagalit sa kanyang asawa. Ano? Anong sinabi mo, Jomar? Gusto mong tumigil si Kenneth sa pag-aaral at maagang pagtrabahuin ng ating anak? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Galit na sabi ng babae. Wala naman akong ibang pagpipilian, di ba? Hindi din naman ako nagtapos sa pag-aaral, pero nakahanap din naman ako ng trabaho. Okay na yan. Marunong na naman siyang magsulat at magbasa. Yun lang naman ang mahalaga. Seryosong sagot ng lalaki. Tumulo na lamang ang mga luha ni Kenneth nang dahil sa sinabi ng kanyang ama.
Gusto niya kasi talagang makatapos sa pag-aaral, ngunit ngayong grade 3 pa lamang siya ay wala nang susuporta sa kanya upang matupad niya ang kanyang mga pangarap. Anak, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi ka hihinto sa pag-aaral. Batang-bata ka pa, kaya hindi ka pa pwedeng magtrabaho. Huwag mo na lang pakinggan ang sinabi sa'yo ng tatay mo. Malambing na sabi ni Aling Lily. Huwag mo ang konsentihin ng bata. Pinapalaki mo siyang mahina. Hayaan mo magtrabaho para matuto na siya sa kanyang buhay. Galit na sabi ni Jomar. Nang dahil sa ganitong mga pangyayari ay muling nagkasagutan ang mag-asawa. Hindi ako papayag. Batang-bata pa si Kenneth. Huwag mo siyang idamay sa problema nating dalawa. Galit na sagot ni Lily. Palibhasa, hindi ka kasi nahihirapan. Kung gusto mo, ay ikaw ang magpaaral sa kanya. Puro na lang bibig ang ginagamit mo. Wala ka namang isang salita. Pangmamaliit ni Jomar. Huwag mo nga akong maliitin dahil hindi mo alam ang hirap na dinaranas ng isang ina. Hindi din biro ang mag-asikaso ng gawaing bahay at mag-alaga ng anak. Paliwanag ni Lily. Nang dahil doon ay nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa. Muling umiyak si Kenneth dahil napunta na naman sa sigawan ng kanilang masaya sanang usapan. Hindi man lang naging proud sa kanya ang kanyang amang si Jomar matapos niyang sabihin na siya pa rin ang nangunguna sa kanilang klase. Kung palagi na lang ganito, ay lalayo na muna ako. Maghahanap ako ng trabaho sa malayong lugar. Pero hindi ko maipapangako sa'yo na babalik pa ako. Sawang-sawa na talaga ako sa'yo, Lily. Galit na sabi ni Jomar. Kung yan ang gusto mo, edi umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo para palakihin ang ating anak. Wala ka namang magandang payo sa kanya at wala ka namang pakialam sa kanyang mga pangarap. Sagot ng babae. Nang dahil doon ay nag-empake na ng kanyang mga kagamitan si Jomar. Handang-handa na ito na iwan ang kanyang pamilya nang dahil lamang sa problema sa pera. Bigla namang natauhan si Lily kaya agad nitong pinigilan ang kanyang asawa. Pati na rin si Kenneth ay nakisali na rin. Hawak-hawak nito ang braso ng kanyang tatay at nagmamakaawa na huwag silang iwan. Ngunit buo na ang desisyon ni Jomar at nagpatuloy ito sa kanyang pag-alis. Nakita na lamang ni Kenneth ang kanyang nanay na nakaupo sa sahig. Iyak ito ng iyak na parang isang bata na hindi na alam ang mangyayari sa kanilang dalawa. Nay, huwag na po kayong mag-alala dahil babalik din po yun si tatay. Hindi niya po tayo kayang tiisin. Huwag na po kayo umiyak dahil nalulungkot po ako. Inosenteng sabi ni Kenneth. Sana nga anak, patawarin mo kami ng tatay mo. Ayaw naman namin na madamay ka sa problema naming dalawa. Umiiyak na sagot ni Lily. Simula noon ay pinagsasabay-sabay ng babae ang kanyang pagtatrabaho at pag-aasikaso sa kanilang munting tahanan. Pumasok ito bilang isang labandera, kaya hirap na hirap siya sa kanyang buhay. Kitang-kita ni Kenneth kung paano nahihirapan ang kanyang nanay. Tipid na tipid sila sa pagkain o kung minsan naman ay nagpapaubaya na lamang si Lily upang makakain ng maayos ang kanyang anak. Nay, maghati po tayo dito sa pagkain. Alam ko pong pagod po kayo sa pagtatrabaho. Nag-aalalang sabi ng bata sa kanyang ina. Huwag mo na akong isipin anak, kumain na ako kanina. Mukhang hindi na ata talaga babalik pa ang tatay mo. Malungkot na sagot ng babae. Alam ni Kenneth sa kanyang sarili na mahal pa rin talaga ng kanyang ina ang kanyang tatay. Sa pang-araw-araw ay nangungulila ito sa kanilang padre de pamilya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam sa kanila. Kinabukasan sa pagpasok ni Kenneth sa eskwelahan ay pinagtatawanan siya ng mga bata. Sinabi ng mga ito na narinig nila sa kanilang mga magulang na nakita ng mga ito ang kanyang ama na may kasamang ibang babae. Nang dahil doon ay nalaman ni Kenneth na talagang wala na silang balak pa na balikan ng kanyang ama. Patuloy ito sa kanyang bisyo, kaya awang-awa siya sa kanyang nanay. Alam niya sa kanyang sarili na sa oras na malaman ito ni Aling Lily, ay baka masiraan pa ito ng bait, kaya nag-isip siya ng paraan upang maiparamdam sa kanyang nanay ang pagmamahal ng kanyang tatay. Ano kaya ang pwede kong gawin para matulungan ko si nanay? Hindi na lang ako papasok sa eskwelahan at ako na ang bahala sa kanya para hindi na siya mahirapan. Malungkot na sabi ni Kenneth sa kanyang sarili. Napagdesisyonan ni Kenneth na maghanap ng trabaho. Gulat na gulat naman ang mga nagkokonstruksyon nang marinig nila ang sinabi ng bata. Ano?
Tutulong ka sa amin sa paghahalo ng semento? Seryoso ka ba, bata? Natatawang sabi ng isang lalaki. Ngunit nang marinig nila ang sinabi ng bata ay agad silang nakaramdam ng awa. Pinayagan nila itong magtrabaho, ngunit hindi naman nila ito pinapabayaan. Sa batang edad ay natutunan ni Kenneth na magbanat ng buto. Hindi na ito pumapasok sa eskwelahan at gumawa na lamang ng paraan upang kumita ng pera. Matapos ang isang linggong pagtatrabaho ng bata, ay bumili ito ng mga grocery upang ibigay sa kanyang nanay. "Oh, saan naman ito galing, anak?" tanong ni Aling Lily. "Hindi ko rin po alam, Nay. Nakita ko po dito sa harapan ng ating pintuan. Siguro po ay nagpadala si tatay para hindi po tayo mahirapan." Pagsisinungaling ni Kenneth. Nakita ng bata ang mga ngiti sa mukha ng kanyang ina. Masayang masaya ito nang malaman nito na may pakialam pa pala sa kanila ang kanilang padre de pamilya. "Sabi ko na nga ba hindi tayo matitiis ng tatay mo. Sige na anak at ipaghahanda na kita ng iyong makakain," masayang sabi ni Aling Lily. Nagpatuloy si Kenneth sa kanyang pagiging isang construction worker. Ang akala ni Lily ay pumapasok ito sa eskwelahan. Hindi talaga kaya ni Kenneth na makitang malungkot ang kanyang nanay, kaya niya ginagawa ang bagay na ito. Naguhubad ito ng uniforme sabay halo ng semento. Bago umuwi ang bata sa kanilang bahay ay nakikiligo muna ito upang hindi mahalata ng kanyang ina ang kanyang ginagawa. Malayo ang eskwelahan ni Kenneth at wala namang oras si Lily upang bisitahin doon ang kanyang anak. Malayang nakakapagtrabaho ang bata upang masuportahan ang kanyang ina. Pero isang araw ay hindi na talaga mapakali ang guro ni Kenneth dahil halos 2 linggo na itong hindi pumapasok. Nawalan ito ng balita sa kanyang estudyante na palaging nangunguna sa klase. Nagkusang pumunta ang guro sa bahay ni Kenneth upang ipaalam ito sa mga magulang ng bata. "Magandang araw po. Ako nga po pala si Mrs. Grace. At ako po ang guro ni Kenneth. Itatanong ko lang po sana sa inyo kung bakit 2 linggo na po siyang hindi pumapasok." Tanong ng guro. Gulat na gulat talaga si Aling Lily. Ang alam kasi nito ay nagpapatuloy ang kanyang anak sa pag-aaral. Pero hindi maisip ng babae kung saan ba pumupunta ang kanyang anak. "Sige po ma'am, pag nakauwi na po si Kenneth ay ako na po ang kakausap sa kanya. Hindi ko nga rin po alam kung ano po ang ginagawa niya," paliwanag ni Aling Lily. Sa pag-uwi ni Kenneth sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang nanay. "Wala kang kwentang bata ka. Lumayas ka na dito. Sinasayang mo lang ang pera na ipinagpapaaral ko sa'yo," galit na sabi ni Aling Lily. "Hayaan niyo po ako magpaliwanag. Hindi po ako pumapasok dahil..." Magsasalita pa sana si Kenneth, ngunit pinutol ng kanyang ina ang kanyang sasabihin. Ang hindi alam ng babae ay nagko-konstruksyon ito upang makakain sila ng maayos sa pangaraw-araw. Galit na galit si Aling Lily kaya agad namang umalis ang bata. Walang nagawa si Kenneth at nakitulog muna ito sa bahay na kanilang ginagawa. Kinabukasan ay hindi naman nakatiis ang babae at hinanap nito ang kanyang anak. May isang tao ang nakapagturo sa kanya kung saan niya makikita ang bata. Kitang-kita niya si Kenneth na naghahalo ng semento at nagbubuhat ng mabibigat na balde na may lamang buhangin. Lalapitan niya sana ito ngunit pinigilan siya ng isang lalaki. "Pero bakit nang nagtatrabaho sa inyo ang batang lalaking yun?" tanong ni Aling Lily. "Naku po ma'am, gusto niya raw pong matulungan ng kanyang nanay. Noong nakaraang linggo nga po ay namili yan ng grocery. Hindi na po namin mapigilan at nakakaawa naman po," paliwanag ng lalaki. Pasigaw na tinawag ni Aling Lily ang kanyang anak. Gulat na gulat naman si Kenneth nang makita nito ang kanyang nanay. Ang akala niya ay galit ito sa kanya, ngunit ang lapitan niya ito ay nakatanggap siya ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ina. "Nay, patawarin niyo po ako. Gusto ko lang po na hindi niyo na po isipin na hindi na po babalik si tatay. Hindi ko po kayang makita na nahihirapan kayo. Ako po talagang bumibili ng mga grocery na sinasabi ko na baka po si tatay ang nagbigay." Umiiyak na sabi ni Kenneth. "Hindi ako galit sa iyo anak. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Simula ngayon ay hindi ko na iisipin ang tatay mo. Huwag ka nang mag-alala sa akin." Umiiyak na sagot ni Aling Lily. Kumalat ang balitang ito sa kanilang bayan.
Marami ang naantig sa kanilang istorya, kaya nakatanggap ng maraming tulong ang mag-ina. Pinag-aaral ng libre si Kenneth sa kanilang eskwelahan at higit sa lahat ay marami pa silang natatanggap na suporta. Malayang nakapag-aral ang bata at hindi na sila nagkaroon ng mga problema sa pera. Lumipas ang 3 taon ay nakatapos na ito sa elementarya. Nagkaroon si Aling Lily ng bagong makakasama sa buhay. Tanggap siya nito kahit may anak na siya. Maganda ang buhay ng lalaki at handa silang suportahan. Itinuring nitong anak si Kenneth. Ibang pag-aalaga ang pinaramdam sa kanila ng lalaki, hindi tulad ni Jomar na walang ibang ginawa, kundi sila ay pahirapan at saktan. Bumalik ang saya ni Aling Lily at nangako ito sa kanyang sarili na hindi niya pababayaan si Kenneth. Sobrang swerte niya dahil ang bata ay mapagmahal sa kanyang mga magulang. Masayang binalikan ng mag-ina ang kanilang nakaraan dahil ngayon ay mayaman na sila. Isa na ngayong engineer si Kenneth na kung saan ay malaki na akong kumita ng pera. Kahit matagal ng panahon ang lumipas ay hindi na nagparamdam ang kanyang tunay na ama, pero kahit na kailan ay hindi niya naramdaman na may kulang sa kanila. Sa panahon ngayon ay nagagawa na ring magtrabaho ng ibang mga bata nang dahil sa hirap ng buhay. Dumarami na ang hindi nakakapag-aral upang maagang makatulong sa pamilya. Ikaw, naranasan mo rin bang magtrabaho noong nag-aaral ka pa? Ituloy mo lang ang buhay dahil ang bawat paghihirap ay may naghihintay na tagumpay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.